Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at nasa serye pa rin po tayo ng ating talakayin na Stand Firm. At ang ating pag-aaralan po sa umagang ito ay ang suwain. Ang mga batayang talata po natin ay matatagpuan sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kabanata 2, mga talatang 2 hanggang 3. Sabay-sabay po nating basahin na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Pagpalain po ang pagkabasa sa mga salita ng Diyos. Ang mga talatang ating nabasa ay may kaugnayan sa liham ni Pablo sa ikalawang Tesalonica nang panahong nagkakagulo ang mga kapatiran kaugnay sa muling pagbabalik ni Kristo. Sinansala ni Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Tesalonica ang paniniwalang naganap na ang pagdating ng Panginoon. Itinuwid niya ang isipang ito sa pamamagitan ng paglalahad na bago magbalik si Kristo, aabot sa sukdulan ang mga kasamaan at kalikuan sa pangunguna ng isang mahiwagang katauhang tinaguriang ang suwain, at siyang sasalungat kay Kristo. Sa konteksto ng Kapitulo 2 nitong ikalawang Tesalonica ay may lilitaw na suwail. Taglay ng suwail ang kapangyarihan ni Satanas, kaya't puno siya ng pandaraya at kasinungalingan laban sa Diyos, at guguluhin niya ang anumang uri ng pagsamba sa Diyos. Ayon sa marurunong, ang suwail ay ang Antichrist. Lihim pa lamang ang pagkilos niya ngayon sapagkat may humahadlang dito, ayon sa talatang 7. At ito ang Santong Espiritu sa panahong ito ng Church Age. Matapos na isagawa ng Panginoon ang rapture of the Church o ang kaganapan na kukunin ng Panginoong Hesus ang lahat ng tunay na mananampalataya na namatay na at ang mga buhay para tipunin sa alapaap, saka pa lamang lilitaw ang suwail, dala ang korap na doktrina o katuruan para sa lahat at magpapanggap na siya ay Diyos. Subalit ayon sa talatang 8, ay pupuksain siya ng Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, maging sensitibo tayo sa mga nangyayari sa paligid at sa hinaharap. Ang paalala at bilin ni Pablo sa una pa lamang na liham niya sa Tesalonica ay maging matyaga o patuloy sa pananalangin, mamuhay sa kapayapaang galing sa Diyos o mamuhay ng maayos sa panahong ito na unti-unting kumikilos ang anino ng suwail. Higit sa lahat, maging matatag at manatili sa mga katotohanang natutunan mula sa salita ng Diyos. Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at purihin ng Diyos sa katotohanan ng kanyang mga salita.